We know na maraming magdi-disagree, madaming magagalit, madaming magkokomento ng hindi maganda, pero ito yung nag-work sa amin kaya gusto namin i-share sa inyo. Kung kayo ay hindi nag-work yung gamit yung CV, baka sakaling pwede nyo itong gamitin, baka sakaling mag-work siya sa inyo. Okay? Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, at i-share nyo na rin itong video na ito sa inyong mga friends, relatives, at sa lahat ng inyong mga kakilala para naman makapag-share tayo ng good vibes, positivity, and happiness. So for today, may pagkukwentuhan na naman nga tayo and it's about curriculum vitae. May nag-comment sa atin, sabi niya, pa-share naman po ng format ng CV. Kaya siguro di pinapansin tong application ko sa online. Salamat in advance. Naisip namin na i-share sa inyo kung paano yung ginawa namin kasi nga may mga nagko-comment at curious kung paano nga daw ang itsura ng aming curriculum vitae. Ito guys, last akong nag-update ng aking CV was back in 2019, so that was 5 years ago. Si Kiko naman, kaka-update lang niya ng CV niya. Pero ito yung naging format na ginamit namin. We know na maraming magdi-disagree, madaming magagalit, madaming magkokomento ng hindi maganda, pero ito yung nag-work sa amin kaya gusto namin i-share sa inyo. Kung kayo ay hindi nag-work yung gamit yung CV, baka sakaling pwede nyo itong gamitin, baka sakaling mag-work siya sa inyo. Okay? Number 1 guys, hindi kami sumunod sa Canadian format. So maraming magagalit niya na, naku, dapat Canadian format. Tapos marami kaming naririnig talaga na hindi na kailangan ng picture or hindi kailangan ng birthday, yung mga ganon. Yung iba kasi, ang ano nila, diba, dito nga sa Canada, parang yung discrimination and all, nagiging bias, mga ganon-ganon. So maraming mga kinemberlo na mga sinasabi about sa CV na may point. Pero ang ginawa nga namin guys ay never kaming nagpalit ng format ng aming CV to fit the Canadian market. Is it very wrong? Maybe, but it worked. Not just once, not just twice, multiple times. Since we use this format pala, eto muna para magkaroon ng credibility yung sinasabi ko Since na ginamit namin yung format ng CV na yon, ako personally nagkaroon ako ng isang interview sa PEI. Si Kiko naman, karoon siya ng 2 interview. Isa sa New Brunswick, tapos isa sa PEI. Sinabi ko lang yon para magkaroon ng credibility itong mga sasabihin ko na nag-work talaga tong CV na to. Si Kiko naman, nung pagdating namin dito at naglipat siya ng work, ganun pa rin naman yung naging pattern niya. 4 yung naging work niya na ganun yung ginamit niyang CV. 5 na yung nandito sa Edmonton, Alberta. So, nag-work talaga siya. So, as I've mentioned, number 1 is hindi kami nag-conform sa Canadian na format na sinasabi nila tanggalin to, lagay to, ganyan-ganyan. Doon kami sa iniisip namin palagi kung kami si employer, ano ba yung gusto naming makita, which is yung typical na yun pa rin yung ginamit kong CV nung nag-apply ako dati before sa Pilipinas, yung aking internship sa Pilipinas, yun ang ginamit ko. Then nung naghanap ako ng work sa Pilipinas, ganun din yung ginamit ko. Hindi ko siya talaga binago. So kung ano yung meron kayo ngayon, hindi nyo naman siya kailangan i-conform sa Canadian. It's a matter of how you sell yourself. And how do you sell yourself better? Number 2 tip is, yung mga role na naging nakuha nyo before, yung mga experiences nyo, lagyan nyo siya ng corresponding na mga task, mga duties, kung ano yung mga ginagawa nyo. Ngayon, ito yung medyo personalization. Kung ano yung ina-applyan ninyo, kung ano yung trabaho, duties nung ina-applyan ninyo, yun ang i-connect nyo doon sa naging experience nyo. So kung for example, ang duties nyo before is inventory at yung hinahanap yung a-applyan nyo is magagawa rin ng inventory, lagay nyo yun sa beginning. Or if say for example, sa IT naman, kunwari involved kayo sa security or data, kung ano man yan, kung ano man yung mga duties, i-itemize nyo siya. Hindi naman kailangan na very extensive, pero depende yan. So kung ano yung posisyon na ina-applyan nyo talaga. So make sure na kung ano yung duties nyo sa experience ninyo na nagmamatch sa duties and responsibilities ng ina-applyan ninyo, mag-match sila. Ito yung tip number 3 na very unconventional pero again, nag-work siya, is ilagay ninyo, usually kasi most recent to yung pinakamatagal nyong naging experience. So kung ang recent is 2024 to 2025, yun ang nasa una. Palayo ng palayo yun. Pero there was this time na
binaliktad ko siya. Nilagay ko sa simula yung older experience ko just because my experience dun sa work na yon yun ang related doon sa ina-applyan ko. So, kahit na hindi siya yung recent, inangat ko siya. So, I don't know if it makes sense, pero nag-work siya. So, at least have an interview, diba? So, yun lang naman lagi ang target when you are applying. Huwag niyo munang problemahin yung sahod, schedule, yung location. I think ang pinaka-importante talaga is to get an interview. As we've mentioned, very tight ang competition for different roles. Kaya naman talagang to get in front of an HR or kung sino man ang nasa hiring process, napaka-importante nun. And then once you're in front of the people of yung within the company, nun ka na prove yourself, and then dun ka mag-demand. If everyone is indispensable for sure, pero kung alam mo na ikaw ay magandang asset sa company, nun ka na magsimulang mag-demand in terms of sahod, in terms of schedule, in terms of working hybrid or remote, things like that. Ito kasi yung pananaw ko, guys. Kung yung CV na ginagamit nyo ngayon, hindi nga nagwo-work, hindi kayo makakuha ng interview, bakit kayo matatakot na baguhin yung CV ninyo? Hindi naman siya nagwo-work. Be afraid to change something if it is working, but it isn't working. So, huwag kayong matakot na mag-change ng mga bagay-bagay sa inyong CV. Who knows, it might work. Ang wag nyo lang gagawin, guys, tip number 4, wag kayong magsisinungaling sa CV ninyo kasi the moment you apply sa work at nag-base sila sa inyong CV, you have to use that same experience pag nag-apply kayo ng inyong work permit. And pag iyon ay i-declare nyo na sa Canada, kailangan ma-prove nyo na yun talaga yung experience nyo, number 1. And number 2, magiging record nyo yun. So, hindi nyo na siya change. So, kung ang nilagay nyo doon, mekaniko kayo, hindi naman pala kayo mekaniko, patay, diba? So, patay tayo dyan. May record na nag-lie. So, medyo matindi-tindi ang ang corresponding na punishment kung meron man in the future, kung mahuli or alam niyo yun, baka maban pa kayo. So, wag na magsisinungaling talaga sa inyong CV. Okay? Pwede niyo siyang pagandahin, pwede niyo siyang i-expound, himay-himayin niyo siya talaga. At ako nga before, kami ni Kiko, siguro meron kaming 3 version ng aming CV, at least. Bukod pa yon dun sa hyper-personalized talaga, na talaga namang kung isa-isahin ko yung bullet items kung ano yung hinahanap nila. And I'm gonna make sure na sasabihin ko na kaya ko tong mga to through that CV. So, CV is basically you in a paper. Yun yung CV. So, hindi nila kayo kinakausap pa. Paano nila malalaman kung ano yung kaya nyong gawin? It's your CV. Okay? So, talagang make it represent you the best. Another thing pa nga pala in terms of paggawa ng CV na napakahalaga, tip number 5, ay gumawa kayo ng cover letter. Make yourself stand out. Kahit hindi nang hihingi ng cover letter, gumawa kayo ng cover letter and ilagay nyo doon kung bakit kayo asset sa company. Huwag naman natin gawing medyo MMK mode, di ba? Huwag naman sobrang nakakaluha-luha na yan. It's professional. Professionally, why do they need to hire you? Ano yung maibibigay mo sa company? Ano yung maipapangako mo sa company? Again, it is you on paper. So, since hindi ka pa nila i-interviewin, paano ka magsa-stand out? Cover letter is one thing that will make you stand out among the crowd. So, hindi lahat ginagawa yon. Kung nagawa nyo na lahat, napaganda nyo na ang CV ninyo at hindi pa rin napapansin, cover letter is probably the key. And then, another tip number 6, dumadami na tayo. Lalayo na tayo ng konti sa CV. Tip number 6 in terms of application, guys, is mag-apply kayo on all channels. Meaning, if they post the hiring in LinkedIn, apply in LinkedIn. If they post it in Indeed, apply in Indeed as well. If their email is indicated in the Indeed post or in the LinkedIn post, send an email with your resume. I know it might be a lot, pero again, guys, kung hindi nagwo-work ang dating strategy, we have to find alternatives. And another thing is, we can go as far as sending it in their social media accounts. One of the interviews, at in fact, dun talaga na-hire si Kiko, papunta dito sa Canada, is company social media. So, isang interview ko sa PEI, it was in Etsy.
Ayan. O, di ba? Etsy is like Amazon. O, isa siyang application kung saan ang mga vendors nagpo-post doon. Doon ko nakilala yung magi-interview sa akin doon sa isang company. So, it's a stretch. It's parang pag naririnig ko yung kwento ngayon, mapapaisip din ako, totoo ba tong sinasabi nitong babaeng to? Pero it happened. It is happening. Meron din yung mga provinces na mga Facebook accounts at sometimes nagpo-post doon ang mga employers. Yung trabaho ko ngayon doon. So, ano siya, bukod sa Facebook account, meron din silang website. Ang tawag doon ay Work PEI. Basta yun, ewan ko kung active pa yun ngayon. Pero doon ko naman nakita yung work ko ngayon. So, talagang try all the options. Huwag niyong ilimit yung sarili ninyo sa conventional. Kasi kung doon kayo pupunta sa lahat ng pinupuntahan ng mga tao, pare-pareho kayo ng dadaanan. Take the hard route. Take the long route. Pero kung yun ang mag-work, that's what we need to do for the dreams, diba? Thank you so much guys sa panonood and we'll see you again in the next video. Bye-bye!